Isinilang ako sa Calamba noong Hunyo 19, 1961 sa pagitan ng alas 11 ng gabi at alas 12 ng hating gabi, araw ng Miyerkules. Ang aking kapanganakan ay muntik nang ikasawi ng aking ina sapagkat nahirapan siya sa laki ng aking ulo. Magpadalay ka na, Maring Gloria! Dalhin mo na dito ang tubig! Sandali na, Maring Teresa! Ito na! Dunya Chudura! Iinit ako! Nakita ko ng ulo ng bata! Maring Teresa, malaki ang ulo ng bata. Hirap ating ilabas to. Dunya! Sige pa po! Kailangan na ilabas natin to! Hindi ito makakita! Si Teodora Alonso, o mas kilala bilang Doña Lolay, hindi ordinaryo ang aking ina. Mahilig siya sa literatura at mas kilalang mahusay magsalita ng Espanyol kaysa sa akin. Ang aking ina ay ang aking unang guro. Kung hindi dahil sa kanya, aling kapalaran nga kaya ang aking tinahak sa aking pag-aaral. Tunay nga ang ina ang lahat para sa isang tao pagkatapos ng Diyos. Ang aking ama ay kilala sa pangalang Kikoy. Siya ay tahimik at sensitibo sa kanyang mga anak. Mahigit 40 taon na siya nang ako isinilang. Ang aking ama ay huwara ng mga ama, ang nagbigay ng edukasyon na naaayon sa aming bahagyang kakayanan sa buhay. Sa pagtatapos ng aking pag-aaral sa Binyan, ay sumabulat naman ang masamang balita na ang aking ina raw ay hinuli at inakusahan ng kanyang hipag na magkasabuhat raw ang aking ina at ang kapatid nitong si Jose Alberto na lasunin siya. Mula noon ay nawala na ako ng tiwala sa pagkikipagkaibigan. Ganoon na lamang ang lungkot na naramdaman ko nang inihatid ako ng aking kapatid na si Pasiano sa Ateneo Municipal na nooy nakatirik sa Intramuros. Dito ko naranasan ang tagumpay, pait at pag-ibig sa buhay ng isang estudyanteng Maynila. 11 taong gulang ako noon nung ako'y nagpatala sa Ateneo. Noong una ay ayaw akong tanggapin ng mga pare dahil sa ako'y payat at napakaliit. Pero sa tulong ni Manuel Ceres Burgos, ako ay nakapasok sa Ateneo. Dahil sa matinding pagdaramdam na kinahahantungan ng aking ina sa panahong ito, ay wala akong ibang kinapitan kung hindi ang Diyos. Nakalaya na ang aking ina nang ako'y nakatapos ng kursong sekundarya sa Ateneo. Muli akong bumalik dito upang tapusin ang aking kursong Bachelor in Arts. Gusto kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas. Ngunit ayaw na akong pabalikin ang pag-aaral ng aking ina. Ani niya, sapat na ang aking nalalaman at kapag naragdagan pa ito, mapupugutan ako ng ulo. Ngunit nang hinayang ang aking ama sa angking kong talino at pinag-aral ako ng Philosophy and Letters sa Universidad ng Santo Tomas. At kasabay nito ay nag-aral ako ng agrimensura sa Ateneo upang mabigyan ng kahilingan ng aking ina. Pagkatapos ng 1 taon, ay nagpasya ako na mag-aral na lamang ng medisina
matapos kong malaman na nabubulag na ang aking ina. At matapos ang ika-4 na taon sa kursong medikal, nakapagpasya ako na ipagpatuloy na lamang ang aking pag-aaral ng medisina sa Espanya. Dahil na rin sa hindi ko nakayanan ang talamak na pagkapanitiko, diskriminasyon at puot sa Universidad ng Santo Tomas. Agad namang inaprubahan ng aking kapatid na panganay na si Pasiano, gayon din ang aking 2 kapatid na babae at ang mga kaibigan. Professor Blumentritt, ang iyong payo na manirahan na lamang ako sa Madrid at ipagpatuloy ang pagsusulat mula doon ay totoong mapagkawang gawa. Ngunit patawad, dahil hindi ko ito matatanggap. Hindi ko matiis ang buhay sa Madrid na kung saan ang lahat ay parang isang busis sa ilat. Nais akong makita ng aking mga magulang, ganon din ako. Buong buhay ko ay nais ko lamang manirahan sa aking bansa sa tabi ng aking pamilya. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako tulad ng ibang Pilipino sa Madrid na utak Europeo. Nais ko pa rin bumalik sa bansa ng aking sinilangan. Lubos na gumagalang, Isal. Minamahal kong kapatid at mga kaibigan, paumanhin kung masusuway ko kayo ni Ama. Ngunit buo na ang aking pasya na bumalik na ng bansa dahil ito sa mga sumusunod na dahilan. Una, nais kong ako mismo ang mag-opera ng mata ng inay. Pangalawa, nais kong paglingkuran ang mga Pilipino kong kababayan na matagal nang alipin ng mga Kastila. Pangatlo, nais kong makita mismo ng aking mga mata kung ano ang naging epekto ng aking librong Noli sa mga Kastila at mga Pilipino dyan sa Pilipinas. At ang panghuli, nais kong malaman ang dahilan bakit nanatiling tikom ang bibig ni Leonor Rivera. Nagmamahal, Pepe. Nilisan ni Rizal ang Roma sa pamamagitan ng tren patungong Marseilles at noong ika-3 ng Hulyo taong 1887 sumakay siya sa Gimna na isang bapor. Ito rin ang bapor na nagdala sa kanya sa Europa. 5 taon na ang nakaraan at noong ika-30 ng Hulyo sa kasalukuyang taon ay lumipat siya sa isa pang bapor na kung tawaging Haipong na papuntang Maynila. At noong ika-2 ng Agosto taong 1887 ay pumalaot na ang bapor na galing Saigon patungong Maynila. Naging maayos naman ang pagdating ni Rizal sa Maynila. Katulad pa rin ng dati, pareho pa rin ang simbahan, gusali, butas sa daan at bangka sa Ilog Pasig. 5 taon na ang nakaraan. Aniya niya nang siya ay makababa na sa kaniyang sinasakyang bapor.
Salamat aking kaibigan. Ako'y nagagalak sa iyong pagbabalik, Pepe. Salamat kaibigan. Ikaw, kumusta naman ang iyong kalagayan? Maayos naman ang aking kalagayan, Pepe. Ikaw, kamusta ang buhay sa ibang bansa? Mabuti naman kung sa ganun kaibigan. Ako'y nakapag-desisyon na lamang na bumalik sa Kalamba upang gamutin ang katarata ng aking inay. Labis ang aking ganap na makita ka muli, Pepe. Lubos rin akong nagpapasalamat ina dahil nasa mabuti kayong kalagayan. Bagamat mas gwapo pa rin ako sa iyo, Pepe. Hermano, ikaw ay napakalayo lamang sa antas ng kagwapuhan ni Pepe. Professor Blumentritt, ako ay nagkaroon ng kaaya-ayang paglalayag. Nakita ko ang aking pamilya na malusog at masaya ang lahat dahil muli kaming nagkita. Halos naluha ang lahat sa galak kaya kailangan kong sumagot ng libu-libong tanong ng sabay-sabay. Lubos na gumagalang, Rizal. Gagamutin ko lang po muna ito ina dahil hindi pa po ito pwedeng operahan sapagkat hindi pa hinog ang iyong katarata. Sa Kalamba, nagtayo ng pagamutan si Pepe at ang kanyang unang pasyente ay ang kanyang ina na halos isa ng bulag. Ginamot niya ang mga mata nito, ngunit hindi pa magawang operahan dahil sa hindi pa hinog ang katarata nito. Doktor Oliman, lubos kaming nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Walang anuman po manang, kinagagalak ko rin na matulungan kayo. Nagbukas din ng himnasyo si Pipi sa Kalamba, kung saan ay pinakilala niya ang iba't ibang laro sa Europa, tulad ng himnastiko, arnis at pagbaril-barilan, upang mailayo ang kabataan sa impluwensya ng pagsusugal at sabong.
Ina, ako ay humayo muna. Pepe, saan ang iyong punta? Nais ko lamang bisitahin si Leonor sa dagupan. Ako nananabik na makita siyang muli. Hindi kita mapapayagan na pumunta doon, Pepe. Alam mo naman hindi ka gusto ng kanyang ina bilang biyanan. Ina! Sabi ko naman sa iyo, Ginoo, hayaan mo na lang sila. Ayan tuloy. Kailangan ko ipagtanggol ang aking sarili binibini. Aray! Ay, pasensya na, Ginoo. Magandang umaga, Gobernador General Tirero. Magandang umaga din sa iyo, sir. Ano po ang dahilan bakit niyo po ako ipinatawag? Meron lamang kasi sabi sa akin tungkol sa libro na iyong naisulat. Batid ko na isaayon dito na ito'y mapanira at mapangusak para sa mga Kastila. Kung kaya, nais ko sanang humingi ng kopya. Kinalulungkot ko, ngunit wala na po akong maibigay na kopya. Sapagkat, naibigay ko po ito sa aking kaibigan. Pero, huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para bigyan ka ng kopya. Walang problema, Jose. Aasahan ko yan. Father Faura, Father Sanchez, Father Beach, magandang umaga po. Magandang umaga, Jose. Kumusta ka na? Butit na parito ka. Ano ba mapaglilingkod namin sa iyo? Nais ko lamang pong malaman kung mayroon pa po ba kayong naitagong kopya ng aking librong No Limitang Hirit. Pasensya ka na, Jose. Ngunit wala na kaming naitagong kopya ng iyong libro. Dahil pagkatapos namin itong mabasa, agad namin itong itinapon ng maayos. Batid namin ang lahat ng nakasulat dito ay pawang katotohanan. Ngunit mag-ingat ka, Jose, dahil maaring mawala ang iyong ulo dahil dito. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako palagi hanggang sa muli. Pagpalain ka ng Diyos. Oh, Jose, naparito ka. Magandang umaga, Gobernador General Terrero. Gobernador General Terrero, narito na po ang kopya na iyong hiningi sa aking librong nuli. Maraming salamat, Jose. Huwag kang mag-alala. Akin itong babasahin at unawain. Hanggang sa muli. Ako nasiyahan sa kung anumang ulat ang ibinahagi ng mga Dominikanong ito pagkat huwag kang mag-alala, Jose. Walang mangyayaring pagkulong sa mga Pilipino.
Magandang hapon, Gobernador Terrero. Ganda hapon din sa Jose. Bakit niyo ba ako muling pinatawag, Gobernador? Batid ko ang iyong panganib na dulot ng iyong librong naisulat. Kung kaya't naisipan ko, bigyan ka ng pinapagbantay. Siya si Teniente Don Jose Travel de Andrade ang magiging kasama mo simula ngayon. Ang labanan sa librong Nuli ay nagkaroon ng isang marahas na digmaan ng mga salita. Naglimbag ang mga praili ng ulat upang siraan ang kontrobersyal na nobela. At naglathala din sila ng 8 polyeto upang pasabugin ang Nuli at iba pang anti-Espanyol na sulatin. Ibinibenta nila ito araw-araw sa simbahan pagkatapos ng misa. Umayo kayo at imbestigahan ang lahat ng ari-arian at tupain ng mga praile at siguraduhin na walang Pilipino ang naaapi. Habang nag-iinit pa sa mata ng Preli ang librong Nuli, hindi naman masyadong napahamak si Rizal sa Calamba dahil ito sa kabutihang loob ni General Tiriro na nagbigay ng tagapagbantay para sa kanya. Sa pagitan nilang dalawa ng kanyang tagapagbantay na si Lieutenant Travel Andrade, isang magandang kaibigan ang nabuo. Napakadalisay, edukado at maginoo ni Jose. Mahilig siyang mangaso, maglaro ng arnis, magpinta at maglakad. Tandang-tanda ko pa ang pagliliw-aliw namin sa bundok ng Makiling. Walang masamang tinataglay si Jose dahil siya'y tunay na napakabuting kaibigan para sa akin. Naging maganda ang buhay ni Rizal sa Calamba, Laguna, kasama ang kanyang bagong kaibigan na si Jose Travel de Andrade. Nasira lamang ang kanyang kasiyahan nung pumanaw ang kanyang kababatang kapatid na si Olympia. Jose, hindi natin alam ang pwedeng gawin ng mga parehas. Mas mabuti, magpakaliliw ka muna. Maraming salamat sa lahat ng iyong naitulong, Gobernador Terrero. Ingat ka palagi. Nak, masakit na sa amin nalilip ka sa amin. Ipapakanan mo pa rin ang aming kaligtasan. Tama ang inay, Pepe. Kailangan mo na kumalis ng bansa. Napilitang umalis si Rizal sa Pilipinas dahil sa dalawang pangunahing dahilan. Una, nanganganib ang buhay ng kanyang mga magulang, kapatid at mga kaibigan. At ang pangalawa, masigit siyang makakalaban ng malaya sa pagsusulat laban sa mga praili kung siya ay nasa ibang bansa. Dahil sa pagsusulat, si Rizal ay may laban. At dahil din dito, napagsisilbihan niya ang ating bansa laban sa mga banyaga. At diyan nagtatapos ang istorya sa unang pagbabalik ni Rizal sa Calamba, Laguna. Grabe, nakakalungkot naman ang pag-alis ni Rizal. Oo nga. Tama. Pero kahit ganun man ang nangyari sa kanya, ang mga sulatin at advokasya niya ay Hindi po mas nakakabuti na lamang na natili na lang siya sa piling ng kanyang pamilya. Gaya nga ng sinabi ko, Miss Maria, kailangang lisanin ni Rizal ang Pilipinas para sa ikabubuti ng lahat. Okay class, may mga katanungan pa ba? Kuya Minaw, go.
Pinagawa mo dito. Yung ano pala, yung pangatlong RL natin, gusto ko siyang palitan eh, kasi parang di magtungka sa Objectives 3. Tapos yung ano natin, yung sa letter, dapat napasa natin bukas ha. Pinakikinig ka ba? Ha? Grabe naman ang istorya ng buhay ni Dr. Rizal. Kailangan niya talagang design na kanyang sariling bayan para sa ikabubuti ng lahat. Oo nga no. Ano kayo mga posibleng mangyari sa sunod na kabanata? Ha? Grabe, pati ako nahawa na rin sa'yo. Saan ba kasi lumilipad yung isip mo eh? Puro ka lang, life official. Pati yung caption project natin, napabayaan mo na. Actually, parang gusto kong re-enroll ang lahat ng results sa susunod na semester. Han! Nababaliw ka na ba? Ay! Ano ka dyan? Ano ka ng Rizal? Teka, saan ka pupunta? Maharap ka di ba kagrupo mo? Biro lang naman eh. Sean. Anak, masakit man sa amin na lumayo ka sa aming mundo. Kapakanan pa rin namin ang iyong kaligtasan. Tama ang inay, Pepe. Dapat umalis ka na. Masakit man sa amin na lumayo ka sa amin. Kapakanan... Awa na ha? Putang eh. Action. Ingat ka palagi. Asa, ano to?